Salamat, Brother Ian. Praise God. Napakaganda ng mga inawit po natin. Ano po? English nga lang, ano? English lang, pero pwede pa Tagalog. Ng mga mensahe ng ating inawit. Tungkol po sa pagdating ng Panginoon Kristo. Gaano po kalalim at gaano po katotoo sa atin itong muling pagbabalik ni Jesus. Gaano po katotoo, gaano kalalim ang pagkakaugat sa ating mga puso. At gaano po tayo ka-aware o gaano po kalalim at kataas ang ating kamalayan na anytime, pwede po siyang bumalik. At sa kanya pong pagbabalik, ito po ang tanong sa lahat sa atin. Makakasama ka ba? Huwag po ninyo sagutin. Sagutin po ninyo yan sa inyong puso. Makakasama ka ba o ako sa kanyang muling pagbabalik na kung saan kukunin po niya tayo at sasalubungin siya sa alapaap? Kasama ka ba? Ito po yung tanong na dapat masagot ng bawat isa sa atin. Sapagkat napakahalaga po, ang ating po bang mga sa buhay sa isang napaka-makasaysayan at napaka-momentous na pangyayari sa buong kasaysayan ng mundo at ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Ano po? Makakasama ka ba? Handa ka na ba para iwanan ng iyong magandang bahay na tinatatayo? Handa ka ba na iwanan ng iyong mga plano para sa iyong kinabukasan sa sandaling dumating si Jesus? Ano yung mga paghahanda na ginagawa natin ngayon? Ito ba ay may sa pangwalang hanggan? Hindi naman natin sinasabing huwag kang magplano. Hindi naman po natin sinasabi na huwag kang magtrabaho na. O sinasabi natin, ibenta mo na yan yung pondo mo. Hindi ko na sinasabi yun. Pero sinasabi natin, spiritually ready sa pagdating ng Panginoon Kristo. Alam po ninyo, itong muling pagbabalik ng Panginoon Kristo ang siyang lulutas sa lahat ng uri ng kasamaan na naghahari po sa mundong ito. The coming of Jesus Christ is the ultimate solution to the reign of evil. Siya po ang ultimatum na sagot upang wasaking tuluyan ang gawa ng kasamaan sa mundong ito na pinamugaran po ng masasama. So, yan po ang ating mga tatalakayin at mga tanong sa inyo. Alam po ninyo, naganap na po yung mga sinasabi dito, yung binasa po natin. At kapag binasa po natin yung Matthew 24, napakadami na pong nangyari na mga naganap na actually at ngayon ay nagaganap na at patindi pa ng patindi. Lindol, yan. So, tinamaan ng bandang Mindanao. Lindol, yung Turkey, kamakailan lang. Ito. Lindol sa kung saan-saan na nagbubunga ng sunog at ng pagputok ng bulkan. Kapag po nagkaroon ng lindol, masdan po ninyo sa susunod na mga araw at buwan, puputok na. Sabagat nagbabanggaan ng mga plato ng layers o mga anong tawag diyan? Layers ng lupa at mga bato. Kaya may mga magma at lava na pumuputok, nagiging bundok upang pumutok at ilabas ang mga natunaw na mga bato. Napakainit. Digmaan. Ordinary na. Pero patindi ng patindi, mga kapatid. Ano ba? Gutom. Pagkalat ng pagdami ng mga bulaang propeta at mga palsong tagapagturo. Nangyari na po yan at patuloy na nangyayari. Pero mga kapatid, meron pa po tayong isang mga panghuling pangyayari na marahil ayaw pakinggan ng maraming Kristyan. Pakinggan po nito mabuti. Yung pong pag-aaralan natin ngayon, ayaw pong banggitin at ayaw man lang pag-aralan o harapin ng maraming Kristyan. Hindi ko po alam kung bakit sila po ba'y natatakot o gusto nilang umiwas. Kaya pumipili po sila ng mga pananaw na kung saan hindi sila dadanas ng paghihirap. Ano po? Kaya napakahina ng pananampalataya ng marami ngayon sapagkat lagi silang nagtatago. Playing safe lagi. Ano po? Ngunit ang tatalakayin po natin ngayon ay mula sa Biblia at hindi po mga teorya ng mga teologo at mga kung ano-ano pang mga theological books. Mula po sa Biblia ang ating tatalakayin. Yan po ang ating paksa ngayon. Tayo po ay saglit na manalangin.
Ama naming Diyos, Ikaw po ay napakabuti, Ikaw ang Diyos na makatarungan, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig at in-extend mo ang iyong pag-ibig sa amin upang kami po ay yakapin, embrace kami ng iyong pagliligtas. Salamat po sapagkat ang pagliligtas mong ito ay sumasaklaw hindi lamang sa pagbabago ng aming buhay, kundi maging sa aming magiging buhay sa hinaharap, kapiling mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, buksan mo po ang aming mga isip at puso. Dalangin po namin ang banal na Espiritu na kumilos po ng may kalayaan sa aming mga bukas na puso. Kung sarado ang aming isip, ang aming mga puso, Panginoon, buksan mo po. Katulad ng pagbubukas mo ng puso ni Lydia na kumilala sa iyo at naging unang mananampalataya sa Asia. Basbasan po ninyo ang iyong iglesia sa Cornerstone. Ang iyong mga anak sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang dalangin namin, Panginoon, mangusap ka o banal na Espiritu. Dakilang guro, dakilang tagapagturo. Puri ka namin, Panginoon, itaas mo po ang iyong pangalan at gawin po ninyo ng aming puso ay bukas na mga bukirin para sa pagtanggap ng mga pinhi ng katotohanan para sa bago ng buhay namin. Salamat po, Panginoon. Lukuban po ninyo kami ng dugo ng aming Panginoon Kristo. Ang aming mga pastor ay pagpalain mo, pagalingin, palakasin. Ang mga anak mo sa lahat ng dako, Panginoon, ay iyo pong inspire sa gitna po ng luhan sa mga. Thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin na nagkakaisa. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Mga huling tanda bago tuluyang bumalik ang Panginoong Jesucristo. Mga last signs bago bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung sinasabi natin ng mga pangyayaring ayaw masyadong pansinin ng maraming Christian. Ano po? Kung kayo po, may sinasabi po kasi sa theology at saka sa mga kampo-kampo ng mga nag-aaral ng Biblia na meron po silang sinasabi na pre-trib, mid-trib, post-trib. Pre-trib, pre-tribulation na pananaw. Na ibig sabihin, tayo ay kukunin ng Panginoon bago dumating ang matinding kahirapan, matinding pag-uusig at pagpatay sa mga tayo ng Panginoon, dadagitin tayo at ilan? Dadalhin sa langit. Yun po ang pananaw ng mga pre-trib. Ano naman ang mid-trib? In the middle of tribulation. Pag-tribulation po kasi matinding paghihirap. So kapag sinabing mid-trib, middle of the tribulation, tayo ay paparanasin ng Diyos ng matinding kahirapan, pero sa gitna noon, tayo'y dadagitin. Mid-trib po yun. At meron namang post-trib, o yung pagkatapos ng tribulation, o mga matinding paghirap, tsaka tayo dadagitin ng Panginoon. Post-trib po yun. At marami pong mga tao, marami ngayon, kung ano ang pinipili nila. Sabi nila, Pastor, gusto ko ng pre-trib po ako. Gusto ko po pre-trib. Yan ang gusto mo. Ano sabi na? What is the Bible saying about sufferings and extreme challenges ng ating pananampalataya? So, ang una po nating punto ay mga huling babala at paalala. Mula po sa mga talatang 1 at 2, yung pong binasa natin kanina. Sabi, mga kapatid, sulat ni Apostol San Pablo, second time po ito ha. 1 Thessalonians, nagsabi rin siya ng coming ni Jesus doon sa chapter 4. Pero dito sa ikalawang Thessalonica, inulit po niya, pero this time, mas elaborate at mas detalyado po. Ganun po nga nagbigay siya ng mga huling paalala at babala. Sabi dito, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo at sa pagtitipon natin na makupiling siya, nakikiusap kami sa inyo, huwag agad magugulo ang inyong isip. Huwag magugulo. Yan po ang sinasabi. Huwag matinag, sabi. Ikalawa, huwag magulumihanan. Ikatlo, huwag kayong padaya. So, ang una po dyan ay huwag kayong matitinag. Huwag kayong agad magugulo ang inyong mga isip. Alam po ninyo, pag sinabi po na babalik ang Panginoon Kristo, kayo po ay ready na humarap sa Panginoon Kristo, wag po ninyo sagutin. Sagutin po ninyo yan sa inyong puso. Kung babalik po ang Panginoon Kristo, ikaw ba'y matatakot? Oh, welcome mo. Jesus, welcome. Come, Lord Jesus, yung ating kinakain kanina.
Will you welcome the coming of Jesus? Or will you shy away? Mahiya ka ba? Ano marami? Huwag kayong mababalisa, sapagkat nababalisa po tayo kadalasan kapag ito po ay kaakibat ng mga paghihirap at matitinding mga pagsubok. Kung kayo po ay nakaranas ng matitinding pagsubok o paghihirap, ibig pong sabihin yan, na hindi ka na. Pero ang tanong, hanggang kailan ko matitiis ang mga pagsubok na ito? Nakaakibat ng aking pananampalataya. Ano po? Kaya nga sabi, mga general reminder o ni Paul o warning, huwag matitinag, huwag magulmihanan ang puso, ang isipan, at huwag kayong padaya sapagkat ang nadadaya lamang ay yung hindi alam ang katotohanan. Kadalasan po, ang mga taong madalas madala ng mga kulto ay yung hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Tama po? Because they do not have the second option patungkol po sa katotohanan. At ang katotohanan na ibinibigay po ng Panginoon ay readily available lamang. Ang kailangan lamang natin gawin, basahin. Sabay-sabay nga pong sabihin, basahin ang text ng Bible. Hindi po yung mga chat natin, ano po? Yung text ng Bible lang ating babasahin. At kapag ating pong binabasa ito, unti-unti pong magsisingkin yan sa ating mga puso, at yan po ay magsisilbi para pagdating ng takdang panahon. Yes, yung cellphone mo, yung Bible mo, is actually the question of commitment kay Lord. Pastor, may Bible po ako sa cellphone. Okay, fine. Ayos yan. Ituloy lang. Pero, mga kapatid, ewan ko pag nag-message po tayo, mag-Facebook. Nag-Facebooking po ba kayo? Habang tayo nag-mensahe? Kasi ang Bible niya nandiyan sa mga cellphone. Ano po? Pakiusap po, wag po. Mag-contact tayo. Tsaka na po. Mga mensahe niya, mga messenger niya. Ano po? Mga TikToks nyo. Makapaghintay yan. Yung inyong mga chat. Makapaghintay po yan. Pero ito po, pansinin natin ito mga babala at paalala ni Apostol San Pablo, actually ng Panginoon, sa atin, huwag matinag, huwag magulmihanan, huwag padaya. Sabagat ang nadadaya lamang ay yung mga taong hindi alam ang katotohanan o alam ang katotohanan, ngunit hindi lubos na nag-ugat sa katotohanan dapat ay sa ating. So, huwag padaya. Yun po yung huling unang punto natin. Ikalawang punto, rat-rat lang po ng konti kasi mas may bibigyan po tayo ng sapat na panahon sa mas mahalagang bahagi ngayon. Ikalawa, meron po dito paglilinaw si Apostol San Pablo, talatang 3 po. Sabi po dito, huwag kayong padaya o huwag kayong mapapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwain na itinakda sa kapahamakan. Alam po ninyo, sabi po dito, sa iba pong salin, hindi dadating ang Panginoon Kristo hanggat hindi nangyayari yung dalawang bagay. Unang bagay, ang pagtalikod, apostasy. At ikalawa, ang huling paghimagsik. Hindi nila, yung mga nag-translate po nitong mabuting balita Biblia, hindi nila binigyan ng pansin yung bahagi ng sa yung bahagi ng Kristo. Ito po. Yung bahagi ng tao, yung huling, yung kanilang pagtalikod sa Panginoon Kristo. Alam po ninyo, kapag hindi po ninyo alam ang inyong kaligtasan, hello po, kayo ba, alam po ba ninyo kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon? Amen ba dyan? Alam niyo ang petsa? Yes talaga, yes. Alamin po ninyo, tiyakin nyo sa inyong puso na kayo po ay totoong Christian. Kasi pag hindi po kayo sigurado, posible po kayo ay mag-waver at ang tawag dyan, magtawing-tawing hanggang sa nasama ka na, nadaya na. Mahalaga na alam mo, Christian ka. Ikaw ay alagad ni Kristo. Sabihin nga, sabay-sabay, ay alagad ni Hesus Kristo. Yan, panindigan po ninyo yan. Panindigan nyo yan, sapagat yan ang panlaban ninyo sa mga kamalian at mga palsong katuruan. Kung kayo po yung nagsisimba dito at hindi matiyak, tulungan mo akong matiyak, Pastor JP, ang ating mga cell group leaders dyan, mga leaders ng church.
Tiyakin po natin, simula sa pastor, pababa sa ating mga kapatiran. Mangyayari yung huling pagtalikod. Apostasy. Pag sinabi po natin apostasy, hindi po ito backsliding. Ang backsliding po sa Biblia, ayun kung nagkakasala ka at ikaw ay bumabalik sa Panginoon. Hindi naman yung palagyan na nagbabackslide ka tapos babalik. Backslide back, babalik, ganyan lang. Walang pag-iba. Ganun lang yun. Ano yun? Walang pagbabago. No? Yung pagtalikod po na sinasabi dito, which is apostasy, ito po yung ikaw noon, kasama ka ng mga sumasamba sa Panginoon, at sabi mo noon, kilala mo ang Panginoon, hanggang sa dumating ang matinding pagsubok o pagtangling ka, sinong pipiliin mo? Kristo? Kristo at ang tatak ng Antikristo. Ang mga apostasy, tatalik 180 degrees, hindi 160, 180 degrees. Tatalikod sila nang walang kagatol-gatol at pumili na sila ng side. They chose a side, pumili sila ng kanilang panig at ang panig na ito ay pagtalikod sa Panginoon. Nawa po ang panalangin natin sa isa't isa dito. Wala po sa atin tatalikod sa Panginoon Kristo. Amen po? Amen. Yung ating mga mahal sa buhay, tiyakin po ninyo na hindi po sila tatalikod sa Panginoon, sabagat sa sandaling sila po itatalikod, ibig sabihin noon, sila po ay magpapatatak na ng tatak ng Antikristo. Dito, o dito, o dito. Yan po ang isa sa napakamatinding pagsubok ng panahon, which will determine your eternity. It will tell where you will spend eternity. Saan po gugugulin ang kawalang hanggan? Sa isang simpleng pagpapasya ng pagtalikod sa Panginoon, sinelyohan mo na ang iyong kinabukasan hanggang sa walang hanggan. Napakahalaga siya. Kaya pag sinabi mo, mamaya talakayan natin, baka maging masyado akong anti-climax. Ano po? So, paglilinaw, kailangan dumating yung matinding pagtalikod ng mga tao. Massive apostasy, pagtalikod ng mga tao sa Panginoon, at ang paglitaw ng ikalawa, huling paghihimagsik. Meron pong binabanggit sa Biblia na the Gog and Magog, ang digmaan ng Gog at Magog, na kung saan nagsama ang Rusya at ang mga bansang ay mga Arabo. Mga bansang galit sa Panginoon, galit sa mga Hudyo, galit sa Biblia, galit sa katotohanan, galit sa Panginoong Kristo. Galit sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sa katotohanan. Yan po, ang bansa at mga grupo ng mga taong maghihimagsik laban sa Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Isa po sa kanila, itong grupong ito, kalaksang mga taong ito na lalaban sa Panginoon, bubuo sila ng isang napakalaking alyansa at meron isa sa kanila lulutang, ang Antikristo. Ito ang Antikristong ito, pinasukan siya ni Satanas, kaya nga po siya yung anak ng pagsuway. He is the man of perdition. Anak ng kapahamakan. Siya po ang mangunguna sa laban doon sa Gog and Magog. Lalaban sila sa Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Yan po. Mga huling paglilinaw, hindi mangyayari ang pagbabalik. Hindi mo na babalik si Jesus hanggat hindi nangyayari yung maramihang pagtalikod sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Yung pagtatakwil sa Panginoong Kristo ay apostasy. Para piliin mo na si Kristong Diyos ay tao lang, but it's a kind of apostasy. Kung ikaw ay tatalikod sa Biblia at ibang mga aklat na yun na mas mahalaga sa iyo, it's a kind of apostasy. Yung hinihingi ng pagkakataon at ikaw ay pipili, sino ang pipiliin mo? Yung mga pagkain yan, kakibat ng tatak, security mo, hindi ka magugutom, may trabaho, walang gagambala sa iyo. Secure lang yung kinabukasan, sabi ng Antikristo. O si Kristo na ito na walang magagawa para sa iyo, sabi nila. Sino ang pipiliin mo? Huwag magutom ang mga anak mo, pero may tataka. At ikaw naman, ay kay Kristo,
mamaya-maya, may ulong gugulong. Gugulong ang ulo ng taong umili kay Kristo. Kaya ba? Tanggap ba? Kaya ba natin yan? Yun po ang mga dalawang bagay na mangyayari. Pagtalikod ng mga tao at malalantad ang Antikristo, which is siya yung anak ng pagsuway. Tayo magbibigay punto sa ating ito. Ang mga palatandaan at katangian ng anak ng pagsuway. Signs and characteristic ng taong Antikristo o anak ng kapahamakan. So, bago po tuluyang lumutang yung anak ng kapahamakan, which is the Antichrist, sa lang po, nalalantad sa ngayon. Pero nandito na ang kanyang spirit. Kahit nga po nung sinulat ni John the Beloved, yung patungkol po sa pagdating ng Antikristo, ang espiritu ng Antikristo ay nandito na. Kahit po nung lumang tipan, nandito na din ang espiritu ng Antikristo. Yung pumatay kay Abel ay si Cain. At sa likod ni Cain, espiritu ng Antikristo. Yung mga pumapatay sa mga Hudyo, sapagat alam nila na ang tagapagligtas ay manggagaling sa mga Hudyo, sa lahing Hudyo, ang pumapatay at genocide, nandyan sa likod niya ng maitim na kamay ni Satanas. The spirit of Antichrist. Ang nagpapatay sa Panginoon Kristo ay mga religious leaders. Imagine the irony of it. Religious leaders ang nagpapatay sa Panginoon Kristo. Even leaders can be used by the demon, by the enemy, by Satan, para tapusin na ang kaligtasan ng mga tao at iwala ang tagapagligtas. So, sabi ng ibang mga nangangaral, ganun pala kabobo si Satanas. That's how innocent and ignorant Satan was sa pag-aakala niya na ang pagpapatay kay Jesus doon sa krus ang siyang katapusan. Ngunit, umibabaw ang Panginoong Diyos na sa magitan ng kamatayan ni Jesus Christ sa krus ay mabubuhay ang mga tao. See the ignorance of Satan, yun lang, hanggang dun lang ang alam niya. Naakala nila ang pagpatay sa mga tao sa lahi ng mga tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoon Kristo, akala nila ay matatapos na ang kaligtasan at hindi mangyayari ang katubusan ng mga makasalanan. Pero because God is sovereign. Ang Diyos po ay naghahari, at kung ang Diyos ay pinagahari, ay hindi pinagahari, anong nangyayari? Binabaliktad niya ang mga pangyayari. When God is not allowed to rule, God overrules. Napansin po ba ninyo sa mga plano natin? May mga bagay na gusto natin gawin pero hindi nangyayari. May mga gusto tayong gawin pero hindi nangyayari. May mga pinaplano tayo, mahabang mga taon ng paghahanda, pero dadating ang takdang panahon, hindi mangyayari. Minsan yung mga pangarap natin hindi matupad. Bakit? Minsan kalaban kasi. Kinakalaban ng ating mga pangarap ang pangarap ng Diyos. That goes in contradiction to the agenda of God. Kaya nga po hinaharang ng Diyos ang ating mga agenda. Para lang mag-overrule at mangibabaw ang sovereign God sa ating buhay. At yan po ang gusto niyang patunayan. Sa Biblia po may binabanggit tayo, hindi na po natin masyadong bubuksan. Sa aklat po ng Daniel at aklat po ng Sekaraya, yung mga hula po nila ay nagpapakita po na may dito po sa mga huling araw at huling panahon, ang ating matitinding mga pangyayari po ay nahati sa dalawa. Yung tribulation nyo, yung great tribulation po ay nahati sa dalawa. Una, yung tribulation mapayapa pa. Sa nakakita ng tribulation na mapayapa pa, nagbabadya ang isang matinding pangyayari sa ikalawang bahagi ng Great Tribulation. Sa unang bahagi ng Tribulation, nandyan mangyayari yung kapayapaan ng mga bansa. Kakainin nila. Sasign sila ng peace treaty. Tapos wawasakin nila ang Israel. And then suddenly, magtatanggal ng maskara yung taong nagpanggap na tagapagligtas ng lahat.
Itong first part na ito, napakadami pong gulo sa mundo. Ano po ang gulo sa mundo ngayon? Global warming, shortage of food. Ano po? Dahil sa tagtuyot, etc. Giyera laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Napakagulo ng mundo. Tayo lang pasay sa Panginoon pa rin ng Pilipinas. Yung mga malalaking bansa ngayon, nagigirian na, gumigirit na sila. First part ng tribulation, at mayroong isang lulutang na isang tao na siyang magiging di umano, puno, ay magiging solusyon sa global problems na ito. Magpapanggap siya na siya ang Kristo. Gagawa siya ng mga himala. That's the first part ng tribulation. Sinasabi nila na 3.5 years ay magkakasolusyon ang mga problema sa mundo. Pero wag ka, yan ay isang pagpapanggap lamang. Talaga naman nakakapagpagaling. Talaga namang nasusolusyonan ang shortage of food. Talaga namang ang gera ay magkakasundo yung mga bansang nagkakalaban-laban. To the point na itong taong ito, nalulutang, na walang iba kundi Antikristo, meron siyang maskara upang ipakita niya na siya ang solusyon sa buong mundo. At dahil na ang mindset ng mga tao ay nasolusyonan ang aming global problem. So ang mga tao sasamba sa kanya. At sasabihin siya ang solusyon. Hindi nila alam pagkatapos ng ilang panahon, 3.5 years more or less, tatanggalin niya ang kanyang mastera. Ho, 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 Merry Christmas. Siya ang Antikristo. At kanyang, anong mangyayari sa susunod? Anong susunod na mangyayari? Ngayon nagtanggal na siya ng maskara. Siya pala yung unang beast na sinasabi sa lumutang ang isang halimaw. Monster. Galing sa karagatan. Yung sinasabi pong karagatan yan, karagatan ng mga tao. Galing sa dagat daw. Pero yung dagat na binabanggit doon ay dagat ng mga sangkatutak, laksa-laksa ng mga tao. The first beast. At may ikalawang beast pa. At may image ng beast ng first beast. Beast. Bakit beast, Pastor? Eh di nakakatakot yung mukha nun. Ay, hindi po. Napakaganda po nila. Sila ba yung mga gwapo? Napakaganda ng mga imahe nila. Bakit beast? Yung kanila pong mga pag-uugali at mga karakter ay mga monster. Hayop ang kanilang mga karakter. Pero ang kanilang mga anyo ay napaka kaaya-aya. Kaya nga mapandaya, di po ba? Ba't ka magaan yung monster na magtatransform? May kulay green na mata, liskis, hindi magaan yung si Satanas na ganyan. Malino din siya. Pero ang ganda lang. So, pag nagtanggal po siya ng maskara, ano po? Anong mangyari? Halos 3 beast na po ang kumikilos ngayon. Yung unang beast na Antikristo, ikalawa yung kanyang image, at ikatlo ay yung ikalawang beast na buhay. So ito po ay bahagi na ng second part ng tribulation. Second part ng tribulation na kung saan pagtanggal ng maskara, ano mangyari? Haharap maraming sa mas matinding pagsubok. Ano pong pagsubok ito, mga kapatid? Pagsubok na kung saan ang kapalit ng iyong pananampalataya ay buhay. Kaya po ba? Sa biyaya po ng Diyos kakayanin. Ngunit kapag hindi po natin lubos na kilala at hindi nag-ugat ang ating pananampalataya sa Panginoon Kristo, pwede po tayong madala. Kaya magtumibay po tayo, mga kapatid. Tatanggap ka ba ng tatak? Pag hindi ka tatanggap ng tatak, magugutom ka. Eh, may baby kang maliit. Mamasdan mo yung anak mo, unti-unting namamatay dahil sa gutom. Wala kang mapakain kasi ayaw mo tumanggap ng tatak. Tatak lang! Tumanggap ka lang ng tatak at ikaw ay mabubuhay ka. Yun ang challenge.
kapalit ng buhay, ng panindigan ng ating pananampalataya. Kapag tumanggap po tayo ng tatak, ng Antikristo, sabi nila 666, alam po ninyo yung 666 na yan, pangalan po yan ng tao. At kapag tinanggap po natin yung tatak na yan sa ating noo, kaya sa ating kanang kamay, ibig sabihin, tinanggap mo yung pangalan ng tao niyan. May-ari ka na niya. Ikaw ngayon, hindi na niya at hindi na pwedeng mabago yan. Meron po tayong dating manggagawa dito, hindi ko na po sasabihin ang pangalan niya. Po, praise God, inalis siya ng Panginoon. Sabi niya, Pastor, kapag dumating ang Antikristo, tatanggapin ko ang tatak. Pero sa puso ko, si Jesus, pwede? Ano po sa palagay niyo? Pagdating ng Antikristo, tatanggapin ko ang tatak. Kasi, mabubuhay ako. Pero sa puso ko, si Jesus pa din. Pwede yan? Basahin po ninyo yung Revelation chapter 14. Pag binasa po ninyo yan, ay talagang pangangatawa hindi kayo tanggap ng tatak. Sabagat lahat ang nagpatatak, papaulanan ng Diyos ng bowls of curse. Yung 6th bowl, yung ika-6 na, ano yung tawag diyan? Bowl. Palanggana ng salot. Ayan, sabi po, ang description nga po dito kapag tinanggap mo ang tatak, kasama ka sa maging object ng galit ng Diyos. At ang description ng paghihirap nila, lumalabas yung dila nila sa sobrang sakit. They gnawed their tongue with extreme pain. Kasi tumanggap sila ng tatak. Kaya si Lord, never. No, sir. Hindi mo madadaya si Lord. The fact na tumanggap ka ng tatak, hindi na mababago ang iyong kalaran. Hindi na mababago ang iyong kinabukasan sabagat tinanggap mo ang tatak. Tanggapin din niya ang galit ng Diyos. So, sa panahon kong ito ng second part ng tribulation, matinding pag-uusig sa mga Christians na hindi tumanggap ng tatak kasi meron sila. Tayo ba may tatak? Meron po ba tayong tatak? Tatak ng banal na espiritu. Sabay-sabay sabihin, banal na espiritu. Ang tatak po natin, mga kapatid, ay hindi nakikita, pero kita ng Diyos. Ikaw at ako, sa sandaling sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon Kristo, ay binigyan ng Diyos ng tatak ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu yan, kahit saan ka magpunta, kita ng Diyos yan. Kita yan ng evil spirit, kita yan ng mga kaaway ng Diyos. Ramdam nila. Kaya kapag may isang Christian sa isang lugar at ikaw din ay Christian, mararamdaman mo yung spirit na yan because you are one in the band of the Spirit of God. Mararamdaman mo yan. Sa inyong pinagtatrabahoan, mararamdaman mo sino yung kaisa mo ng Espiritu. Kung saan ka magpunta, mararamdaman mo, malalaman mo, just by looking and observing, you will know who these people are. Nakauri mo sila. So ito pong Antikristong ito ay may taglay na kapangyarihan. Taglay niya ang kapangyarihan ng politiko sa buong mundo. Taglay niya ang kapangyarihan ng ekonomiya, kaya nagpapatatak. Hindi ka pwede magbenta o magnegosyo, hindi ka rin pwedeng bumili. Kaya mamatay ka ng gutom. Taglay din niya ang relihiyon. Kaya magpapasamba siya. Ang tanong, sasambahin mo ba? Nangyari na ito ng panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego sa lumang tipan. Nagpagawa ng isang napakalaking image si Nebuchadnezzar. Lahat ng nasasakupan doon sa kaharian ni Nebuchadnezzar ay inutusang lumuhod at magpatira pa sa malaking image ni Nebuchadnezzar. Ilan ang hindi sumunod? Shadrach, Abednego, mga anak ng Diyos. Saints of the Old Testament. Tatlong mga binata na nanindigan sa kanilang pananampalataya. Ano sabi nila? O Hari, iligtas mo man kami, iligtas man kami ng aming Diyos, o hindi, hindi pa rin kami sasamba. Kaya yung tinapon sila sa sa hurno, tinapon sila sa pugon, pero niligtas sila ng Diyos. Prerogative ng Diyos kung iligtas o hindi tayo. Ay paano kung hindi ka iligtas at subukin ang iyong pananampalataya hanggang kamatayan? Ako ba ay manatili pa din kay Lord? Ano ba naman
naman yung papatayin ako, saglit lang? Ano ba kung ihulog ako sa kumukulong langis? Isang malaking karagatan ng langis. Pero si Lord, hindi ko naman siya itinatwa. Napakahirap na mga sitwasyon, mga kapatid. Yan. Sa ngayon, hindi pa lumalantad. Kaya baka gising nga, hayahay pa tayo, no? Hayahay pa tayo ngayon! Sa totoo lang, hayahay pa tayo. Ilagay natin ito, hayahay pa rin tayo sa inyong kinaupuan. Habang tayo ay nakaupo dito at ako'y nagsasalita sa harap nyo. Maraming Christians pinapatay sa ibang lugar, lalo sa mga lugar na Muslim. Pero tayo, hindi lang tayo dito. Saya-saya, punta sa mall, milky. Saya, no? Cellphone, chat lang. Mapagsubok na mga panahon. Wala pa siya dito. Bakit wala pa, Pastor? Hindi pa dumating ang takdang panahon. Ngunit pagdating ng takdang panahon, lulutang siya at mararamdaman niya ng buong mundo. Mararamdaman niya. Marami ng pag nanood po kayo ng mga ako hanggat ayoko kasi nasasayang ang time ko pero minsan nakakatuwa din na manood ng mga video ng ibang mga Christians at iba't ibang mga denominasyon na halos nagkakaisa po sa kanilang na unahan na mga dakilang tao para maging tagapagligtas ng mundo. Ano sabi ni Trump? I will make world peace possible. Anong sabi ng mga Hamas? Kami ang maghahari. Anong sabi ni Mr. Technology? Si Bill Gates? I will dominate the world with technology. Nag-uuna na sila para maging world leader. Sino sa kanila ang potential o possible na maging Antikristo at papasukan ni Satanas? We don't know. Hindi natin alam. Pero hindi pa lumulutang yung tangyan kung sino man sa kanila o isa pa na may sinasabi dun sa Israel na bagong Kristo na gumagawa ng himala, nagbababa ng apoy, nagpagaling at bumuhay ng patay. Wala pa. Kasalukuyan pa lang na kumukulo, kumbaga, hindi pa luto ang takbo ng panahon. Pagkatapos yan, mamamalaya natin sila na napakamakapangyarihan niya. Taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas at uupo po siya sa temple. Ang templo po ng Israel, una pinagawa ni Solomon, winasak noong 586. Pinagawa ni Herodes. Pagdating ng 70 AD, winasak ng mga Romano. Yung third temple na itatayo, hindi pa po na itatayo. Ito po yung sinasabi nila na templo na uupo yung ibabalik niya ang mga sacrifices. Ano ba kailangan sa sacrifices? Namatay na si Jesus. That's the ultimate sacrifice. Hindi na kailangan ibalik ang sacrifice, pero ibabalik nila ang sacrifice upang muling ilayo ang mga tao at ang Israel mula sa tunay na pagsasacrifice. Tapos na ang mga sacrifice ng mga animals, pero ngayon, meron silang red heifer. Red heifer, yung baka na kulay-pula, talagang pulang-pula yung baka. Galing sa ibang bansa, para yung daw ang ihahandog pagdating ng pag-upo ng Antikristo doon sa itatayong temple, third temple. Grabe po ito. Alam po ba? Basahin po natin sa ating. Simulan po ninyong basahin ang huwag na po sa Lumang Tipan kasi halos kinukot naman sa New Testament yung mga hula sa Lumang Tipan at ngayon yung unti-unti natutupad sa Bagong Tipan. Ano po? Hindi pa sa lumantad na matinding pag-uusig po magaganap sa lahat ng mga Christian. Ito yung second part na sa kanyang paglantad, matinding kahirapan po sa pilitang tatatakan. At sa gitna po ng kaguluhan to, nagalit na galit yung Antikristo sa mga Christian. Siyempre, saan tayo pupunta? Saan tayo magtatago? Pastor, saan tayo magtatago? Maghuhukay ba tayo? Paano na si Abby? Paano yung mga buntis? Kaya ngayon iba dito, mag-aasawa sila pero hindi sila mag-anak. Papi lang, papi. Mag-aasawa pa ba ako? Kung kayo ay dalaga at binata. Bahala po kayo.
sabihin po ninyo kay Lord, itanong ninyo kay Lord. Ano bang madalas natin pinagkakabalahan at umuubos ng ating mga panahon? Hindi po ako kontrabida sa mga bagay na legit na dapat nating pagtuunan ng pansin, gaya ng trabaho. Kailangan natin yan. Gaya ng mga plano para sa ating mga anak. Kailangan natin yan. Pero alin dito ang humuhugot ng maraming panahon at mga pagpapagal natin? Ito ba ay samantalang bagay lang na iiwanan din naman natin? Tama na ang pagpapalaki ng mga bahay. Tama na ang pagtatayo ng mga kondo. Simpleng buhay lang. Tama po. Tama na ang labis na paghahanda sa panahon ng 1-year-old na bata ipaghahanda ng 25,000 Jollibee. Alam ba ng bata yon? Yung mga magarbong mga pagdiriwang, saan ba natin ginagastos yung mga resort? Yung mga kapatid, natinding paghihirap. Sa gitna po ng labis na paghihirap na ito, ng pinagsanib ng Diyos sa mga Antikristo, at galit ng Antikristo sa mga tagasunod at alagad ng Panginoon Kristo. Ang sari, halo-halong mga galit ito, dadating ang Panginoon Kristo. Sa kanyang pagdating, ay papatayin niya, sa magitan ng kanyang hininga, sabi diyan, yung Antikristo, kasama ng pagwasak, paglusaw, sa mga tumanggap ng tatak, wasakin ng Antikristo upang dito po totoo yung sinasabing ang magtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ngayon po, nahirapan po tayo magbigay ng sacrifice kay Lord. Paano pa kaya? Kung ang kapalit ng iyong pananampalataya ay ang buhay mo. Amen po. Mag-isip po tayo, sabagat ngayon, test natin ang ating. Ano ba ang hindi ko kayang ibigay kay Lord? Ano ba yung dapat kong bitawan na hindi ko mabitaw-bitawan, pero dapat kong bitawan para kay Lord? Anong sakripisyo ang nagawa ko na? Ano pa kaya kapag buhay ko na ang hinihingi kapalit ng aking pananampalataya? Kaya ko bang ibigay o ako ay sasanib sa Antikristo? Eventually, pipili ka rin talaga ng side. Tama po? Pipili ka rin talaga ng side. Kaya ngayon, piliin mo na ang side mo sa Panginoon. Amen po? At sorry po, sabi dito, may diniscuss po dito, may diniscribe dito si Apostol San Pablo, mga huling talata, dito na po tayo magwawakas. Paglitaw ng suwain, verse 9, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlimlang na mga himala at kababayan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak dahil ayaw nila mahalin ang na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan at sa halip na mahalin ang katotohanan. Ito po yung side sa mga napapahamak. Alam po ninyo, hindi naman lahat ng tao mapapahamak eh. Pero may mga palatandaan po yung mga tao na madali po silang mapahamak o madali po silang malinlang. Una, nadadaya kasamaan. Sila wala mahal sa katotohanan. That's the Kayo ba ay mahilig magsinungaling? Magtago, maglihim ng katotohanan? Biktima ka. O possible na victim ka. Kung ikaw ay mahilig magsinungaling at magtago ng katotohanan. Sa ating mga na wala pong nakakakilala at wala nakakaalam, totoo po ba na si Kristo lang ang ating nasa puso? Kailangan pong mahal natin ang katotohanan, mahalin ang katotohanan kahit minsan malalagay ka sa alanganin. Pero ito ang totoo. Dahil ito ang totoo, ito ang paninindigan ko. Sabagat pagdating ng panahon, katotohanan pa rin ang nahanap sa atin ng Diyos. Ito po. Hinahamak ng mga tao ang katotohanan. Makitaan ka ng Biblia, ay Biblia, ha ha ha.
Eh, ikaw naman, Father naman, baka masunog ako. Pagpunta ko sa church niyo, uusok daw sila. Pag in-invite mo, pupunta sa church. Hindi ka uusok. Hindi ka uusok. Mababago ka pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo. Walang pagmamahal sa katotohanan. Lantarang korupsyon sa ating gobyerno. Nakakasuka ng manood ng mga video ng mga korupsyon sa gobyerno. Talagang yun. Sorry po, Sister Rose. Eh, ang totoo eh. Local nga. Paano matindi. Talagang garapalan. Talaga. Grabe. Mahihiya ka. Ito, may mga pinag-aralan to. Tapos ng abugas. Tapos ng kung anong master at PhD. And yet, they don't love the truth. They love corruption. Nakakasuka. Ang sabi po ng Biblia, maging sa Old Testament, hindi makikipagpunyagi ang Diyos forever sa mga taong ito. Napupuno din yung salop ng Diyos. Amen? Sabay-sabay nga natin sabihin, napupuno din ang Panginoon. Tandaan po natin, yung mga gumagawa po ng masama at ayaw sa katotohanan, mapupuno din ng Diyos sa mga taong yan. At bababaan sila ng Diyos ng hatol sa mga araw na hindi nila inaasa. Dito, dahil hindi na nga sila matiis ng Diyos, napuno na dapat ng kalusin, padadalan sila ng Diyos ng mapanlinlang Espiritu. Si Lord magpapadala ng mapanlinlang na Espiritu? Yes! Katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos kay Saul. Si Saul, ayaw niya kay David na isang matuwid na tao. Gumagawa na siya ng hindi magandang mga utos, sinusuway niya yung mga utos ni Yahweh. Kaya anong ginawa ng Panginoon Diyos sa kanya? Pinadalhan siya ng masamang espiritu na na magpapagulo ng isip niya. Ganun pala yun. Kapag ayaw sa katotohanan, gusto mo, ini-invite mo ang gawa ng kadiliman. Ulit po, dalawa lang po sa mundong ito, dalawa lang. Kung ayaw mo sa katotohanan, mapupunta ka sa kamalian. Pag iniwan mo ang karunungan ng Diyos, ano bang karunungan ang natira sa iyo? Tama po? Wala na matitira. Kung ayaw mo sa wisdom ng Diyos, foolishness ang wini-welcome mo. Binubuksan natin ang ating buhay sa mga gawa ng kaaway kapag ayaw natin sa Panginoong Diyos. Kaya pumili na tayo. Doon na tayo sa Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Doon na tayo. At ngayon pa lang, dapat paghandaan na natin. So, binadalan sila ng Diyos ng mapanlinlang na Espiritu upang maniwala sila sa kasinungalingan. Pag binasa po ninyo yung Romans chapter 1 at chapter 2, mapapansin po ninyo na yung mga tao doon at in-specify po yung homosexuality at mga lesbianism. Dahil ayaw nilang kilalanin ang katotohanan ng Diyos, anong ginawa ng Panginoon Diyos? Pinadalhan sila, sige, sumigil sa gusto nyo. Hindi kayo hanggang sa magsawa kayo at darating ang hatol ng Diyos. Mga lalaki na gusto maging babae, mga babae gusto maging lalaki, ayun na, sige, gusto nyo yan, matigas ang ulo nyo, sige, sumigi kayo. At dadating ang hatol ng Diyos. Napakahirap. Mahalin ang katotohanan. Ang sabi dito, hindi lamang nila hindi minamahal ang katotohanan, ayaw pa rin nila sampalatayanan ng katotohanan, at pa sila sa kasamaan. They enjoy the pleasures of wickedness. Tapos na po tayo. Iniisip ko po, ito na kaya ang huling Pasko natin? Abutin pa kaya natin ang bagong taon? Pag-isipan po natin ang ating mga ginagawa at ang ating mga sarili sa harap ng Diyos. Kapatid, ready na po ba ang ating puso para humarap sa dakilang hukom ang Panginoong Kristo? Ano mga sakripisyong ginagawa natin? Kung hindi natin kayang ibigay sa Diyos ang para sa Diyos, paano pa kaya kapag hinihingi na ang buhay natin kapalit ng ating mga pananampalataya? Kakayanin ko ba? Saglit po tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
At ang kapangyarihan mo ay higit na nasa ibabaw ng lahat ng uri ng kapangyarihan na umiiral sa mundo ito. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang sovereign God. Ikaw ang Diyos na nakapangyayari. At kami po ay nagtitiwala sa iyo. Ikaw na Diyos ng Biblia, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Diyos na tunay, ang Diyos na buhay, ang Diyos na hindi nakikita. Ngunit Diyos na kitang-kita ang pagkilos ng iyong mga kamay. Diyos na nahayag sa mga katotohanan ng salita mo sa Biblia. Panginoon naming Diyos, ang dalangin po namin ngayon, ipadala po ninyo sa amin ang Espiritu. Katotohanan. Ang Espiritu ng pagtitiis, Espiritu ng katatagan, ng kalakasan, Espiritu ng pagtatagumpay laban sa anumang uri ng kasamaan na aming nilalabanan at binabattle sa aming mga puso at isip. Oh Lord God, kahabagan po ninyo kami. Kahabagan mo po ang aming iglesia. Ang aming mga pastor at mga kamanggagawa, mga kabataan, Panginoon, na maaring nahuhok sa mga bagay na hindi totoo, sa mga bagay na hindi naman yun ang kundi hindi yun ang agenda mo, Panginoon. Basbasan po ninyo kami, Panginoon, ng tatag at ng talino at tapang sa pagharap upang ipagtanggol ang aming pananampalataya, panindigan ito kung kinakailangan maghirap sa biyaya mo hanggang kaya. Biyaya mo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming deklarasyon sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen.